So, kumusta mga ka-Noisy? Welcome back sa ating YouTube channel, Filipinoisy. So, ngayong araw, another update na naman tayo patungkol sa Pilipinas na ating mahal, WPS issues whatsoever. So, ang panonorin natin ngayon ay mula kay Sir Romiel TV. Mayroon itong pamagat na warship ng Pilipinas ginamit ang missile for the first time. Target na barko, sabog. Yun, kita nyo yun, men. So, ngayon, makikita natin dito kasi alam nyo, meron tayong ilang kapwa Pilipino dito na labis talagang minamaliit yung Pilipinas. Though, di naman, ano ba? Of course, hindi natin kayang makipagsabayan pa sa China, but men, let's appreciate the upgrade or the AFP modernization program or yung progress ng Pilipinas ngayon. Kung hindi natin to pagtutuunan, malamang hindi talaga natin ma-appreciate na ito na pala yung mga na-acquire ng Philippines or whatsoever. So, yun, yan yung panonorin natin. Again, mula kay Sir Romiel TV. Support nyo yan. Tapos, syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayo manood. Huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Filipinoisy. So, di na natin ito patatagalin pa. Baka gawin pa ng China. Again, ang title ng video ito, Warship ng Pilipinas, ginamit ang missile for the first time. Target na barko, sabog. So, like, comment, share, subscribe. Start. Sir Romiel TV. May actual footage talaga nito, men. Sa patuloy na balikatan exercise sa pagitan ng Estados Unidos at Pilipinas, maraming klaseng pagsasanay ang ginawa ng magkasamang pwersa, katulad na lang ng Coastal Defense Exercise na kung saan ginamit ng Amerika ang kanilang M142 High Mobility Artillery Rocket System o HIMARS na isa Yun, sa kanilang HIMARS. pangmalakasang artillery at gusto din bilhin ng Philippine Army. Hindi din naman nagpapahuli ang Pilipinas kahit medyo kulang pa tayo sa kagamitan matapos gamitin din ang ating mga Atmos 155mm self-propelled howitzer. Ito sa atin na to. Ang ganda, men, no? Tapos kayo, grabe kayo mang maliit sa AFP natin, Pati na rin ang iilang mga kanyon ng Army upang tamaan ng mga target na kunwaring sumusugod sa ating kalupaan. Grabe, no? At naging matagumpay din naman ang pagsasanay na ito ng dalawang bansa. Pagdating naman sa Philippine Marines, sinubukan na rin nila ang kanilang mga bagong rocket-propelled grenade launchers o tinatawag na mga RPG na kung saan nabili ng Marines nitong Horizon 2 ng AFP. Actually, hindi naman talaga natin, hindi natin dapat madaliin talaga yung paglakas talaga natin or pagiging superpower. Let's just, appreciate kung ano yung mga na-invest or nakukuha ng AFP natin, men, mga kasundaluhan natin. Kasi malaking bagay na yon kesa naman sa mga nakaraang administration. Though merong nakukuha sila pero mas pinaigting kasi ngayon or mas pinukusan talaga, 'di ba? So yan nga yan nga din yung sigaw ng taong bayan na sana'y pukusan talaga sila, men, or pondohan talaga ng mabuti kasi kagaya ngayong panahon ngayon na sobrang init ng usapin between China and Philippines sa WPS ay dapat talaga na magpalakas tayo kahit papaano. So, thankful na din tayo sa ibang mga bansa kasi nandyan din sila, nakasuporta, handa din silang magbenta sa atin. So, yan din yung some kind advantage kapag mabuti kang bansa or marami kang kaibigang bansa ba kasi marami ka ring mapagkukuhanan, di ba? Modernization Program sa halagang nasa 474 million pesos at nasa Mahal. 700 units ang kanilang nasa arsenal sa ngayon. Ngunit ang mga ito hindi pa kung tawagin ay mga main event at ang pinaka-highlight ng balikatan ay mangyayari sa West Philippine Sea na kung saan masusubukan ang kapabilidad ng ating Philippine Navy. Sa pinakabagong balita na ating nakalap, ginamit na sa pinakaunang pagkakataon ng Philippine Navy ang kanilang armas na kung tawagin ay SSM-700K Sea Star anti-ship missile na nabili ng bansa mula sa South Korean Defense Company na LIG Nex-1 na kasalukuyang nakakabit sa Rizal-class frigates. Sa inyong Mas masarap din bumili dun sa Korea, men. kikitang video, Israel. ginamit ng Rizal-class frigate na BRP Antonio Luna ang Sea Star anti-ship missile sa isang target na barko sa West Philippine Sea
at makikita ang malaking pinsalan nito sa naturang vessel na nagpapakitang isang malakas na sandataang Korean-made missiles. Nako. Hindi kayang palubugin ng isang Sea Star missile lamang ang isang warship o kahit anumang malaking vessel, ngunit paniguradong kaya nitong i-disable ang target hanggang sa tuluyan ng hindi mapapakinabangan ng puwersa ng kalaban. Grabe. Malaking achievement na rin ito para sa ating hukbong sandatahan Of course, malaking achievement talaga yan, men. dahil ito ang pinakaunang beses na gumamit tayo ng anti-ship missiles at inaasahang mapaparami pa ang order ng Pilipinas nito sa mga susunod na taon sa ilalim ng AFP Modernization Program. Yun. Bawat isang Sea Star missile ay nagkakahalaga ng nasa lagpas 100 million pesos Grabe. at bawat Rizal class frigate ay mayroong nasa 4 nito, ngunit kaya ng warships na magdala ng 8 anti-ship missiles. May range ang mga ito Sana na talaga, invisan talaga yan ng mabuti, men. Para yung China mangamba naman ba? Or itigil na nila yung kahibangan nila sa atin, ano? aabot sa 200 kilometers, kaya magandang paramihin ito para sa pangdepensa ng Pilipinas. Nanghihinayang din tayo sa ngayon na hindi pa pwedeng gamitin ang mga BrahMos missiles Yan. dahil kakarating pa lang nito sa bansa Masarap yan. at kailangan pa ng lagpas 1 taong training ng Philippine Marines upang magamit ito, ngunit umaasa tayong makikita ito sa balikatan sa susunod na taon. Kung ang BrahMos missile ang ginamit sa target na barko ngayong balikatan, Good luck. ay paniguradong isang tama pa lang ay halos Wasak na. mahati na siguro sa dalawa ang target Nako, baka maging Titanic pa. dahil sa makikita nating doble ang laki nito sa Sea Star missile, 3 Grabe din beses lang. na mas mabilis at mas malaki din ang kayang dalhing warhead. Sa ngayon, kumakala pa tayo ng mas maraming impormasyon at akin ulit kayong babalitaan sa mga susunod na video. So, yun, nice. Thank you, Sir Romiel. So, yan lang naman muna. Ang video ito ay mula kay Sir Romiel TV. Support nyo yan, guys. Original video link in the description box below. Tapos, syempre, bago nyo iwan yung channel natin, huwag nyo naman kalimutang i-subscribe yung YouTube channel natin, Filipinoises. So, kita nyo naman, guys. So, yun pala yung Sea Star, ano? Yun yung ginamit dun sa China-made ship. So, not bad. Kita din naman natin. Kaya ding makipagsabayan ng Pilipinas, men, kahit papano. Hindi naman tayo yung mahinang-mahina talaga, no? Though, sige, admit na natin na mahina tayo, but syempre, let's appreciate kung ano yung mga ginagawa ng mga bayani natin or mga kasundaluhan natin, ano? Kasi malaking tulong din yan, men. Though, kung maalala nga natin yung Battle of Yultong, di ba? 900 versus 40,000. Though, hindi na siya pwedeng i-compare talaga ngayon kasi sobrang lakas na ng depensa talaga ng China over sa atin. Sobrang layo ng gap. But, you know, ang dapat kasi nating tignan dun sa Battle of Yultong ay yung motivation or yung moral ng mga sundalo natin ngayon ba na nadadala pa rin ng mga kasundaluhan natin yung tapang na nangyayari noon or naganap noon, di ba? Yung kung gaano tayo ka strategist pang tawag dyan or hindi mautak, basta something like that na madiskarte ba, di ba? Ika nga nila diploma or diskarte. So sobrang daming nag-select dito ng diskarte. Anyways, kidding aside, so yun, kita nyo naman also that BrahMos missile, men. So kabang-abang din yan. So sabi dito ni Mr. Sir Romiel TV na baka next balikatan exercise ay makikita na natin gamitin yon. So sana nga makita natin yon para makita din naman natin kung ano nga ba yung kaya ng BrahMos missile na yun na yung Pilipino talaga yung mag-operate, diba? So I'm so excited with that too. So yun, kayo, ano masasabi nyo dito, guys? Ano masasabi nyo sa AFP natin, sa effort ng mahal na Pangulo, sa lahat ng nag-effort dito? Yun nga, AFP or yung nagsusulong talaga sa AFP Modernization Program. Anong masasabi nyo sa kanila? Ako, sobrang thankful ako, men, kasi yun nga, yun yung pinakakailangan talaga natin, magpalakas ng magpalakas para itong China ay matigil na sila sa pambubuli sa atin ba? Kasi the more kasi na mahina tayo, men, of course, itong China naman, the more din na lumalaki yung ulo nila. Wala silang takot. So, para lang talaga silang si Damulag, So, parang nubita pa tayo sa ngayon. But, yun, again, thankful tayo sa mga, nang nagsusulong talaga dyan sa AFP Modernization Program. Kasi,
ginagawa talaga nila yung best nila. So again, Romel TV, Filipino AC, like, comment, share, subscribe. So thank you so much for watching. Filipino AC is out.